ang mga pinaka-wild at pinaka-brutal na foul sa kasaysayan ng NBA na nagbago ng laro. Bago tayo magpatuloy, kung bago kayo sa channel, huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mga bagong videos. Magpatuloy na tayo. Puno ang NBA ng mga nakakalokong foul, gaya ng matamaan ng siko sa mukha, babalian ng tadyang o masipa sa maselang bahagi. Ito ang mga pinaka-wild na foul sa kasaysayan ng NBA. At unang-una, muntik nang tanggalin ni Amen Thompson ang ulo ni Giannis at isang matinding foul. Para bang naipit siya sa gitna ng Thompson at ng no-dump rule. Pero mas nakakatakot ang mga foul ni Draymond Green dahil si Kawhi Leonard nga ay may bitak na sa mukha nang sabay siyang binunot mula sa ere. Leonard downhill, may 7 at foul. Mapupunta ang foul kay Draymond na matapos magpalitan ng salita, itinapon pa ang pack. Pero si Caris LeVert nabigla ng husto kasi parang bumangga siya sa isang pader. Wala na siyang espasyo sa drive na, yon. Isang mabagsik na screen ang tumama kay LeVert na bumagsak at nasaktan. Oh, hindi maganda ang itsura nun. Para bang nilisan ng kaluluwa ang katawan niya. Pero si LaMelo Ball halos makita ang buong karera niya na dumaan sa harap ng mga mata niya. Mga 4 na laro ata. LaMelo Ball at offensive foul. Isang napakatinding bagsak ang inabot ni LaMelo. Tinanggap ang foul at pagkatapos aray. Diretso sa balakang yung mismong hip pointer. Isang crash landing talaga yo at ganun din ang inabot ni Gary Payton II kasi pinadala siya ni Dillon Brooks. Ulo muna hanggang mabalian ng braso. Dire-diretso sa gitna, mabagsik ang foul. At nasasaktan si Payton, hawak ang kaliwang braso. Huli na si Brooks sa swipe at tinamaan pa si GP2 sa ulo. At awkward pa ang bagsak niya sa dulo. Sabi nga ni Theron Lou, mas mabuti raw. Meron silang dalawa sa pinakamahusay sa one-on-one. Ay, teka. At si James, mukhang umiwas na lang. Si LeBron, ayaw nang ma-involve sa gulo. Miami may 4 na puntos na lamang. Grabe, flagrant foul talaga yan. Sobra na yan. Sobrang daming contact doon. Dapat tawagan talaga ng flagrant. Pero si Michael Jordan, naging marahas din. Minsan, tingnan mo, parang inapakan niya ang mukha ni Chris Mullin habang ginagasgas ito. Mullin, foul mula kay Michael. MJ, hindi naman ganyang kaimportante ang 2 puntos. Pero itong susunod na player, literal na nag-flip out. Tingnan mo, sobrang init ng Knicks-Heat rivalry kaya binuhat ni PJ Brown si Charlie Ward sa paa. PJ Brown itinapon si Charlie Ward. Ingat ka kasi magiging magulo ito. Binuhat ni PJ Brown si Charlie Ward at itinapon sa photographer's row. Pasok sa next level mindset ni Kobe Bryant. At niyakap na rin ni Isaiah Thomas ang mindset na yon habang tinatawagan ng foul si Olynyk. At bigla na lang umatake si Oubre. Diretsong sinugod ni Oubre si Olynyk. At ayan, nagkagulo sa Horizon Center. Nuggets, 5 kontra 4. At si Jokic, nako! Parang bumawi lang si Jokic. Tinawag na retaliation. Kapag sinaktan mo ako, huwag kang tatalikod kasi babalik ako. Huwag kang tatalikod. Harapin mo sa harap or likod, wala akong problema. At para sa akin, okay lang yung ginawa ni Jokic. Walang mas nakakatakot kaysa ang mailagay ka sa kamay ng ibang tao. Tanungin mo si Josh Hart kasi isang siko lang, dumugo siya. Hart sa cut, pasamula kay Brunson. Nako, bagsak si Brown at Hart, grabe. Dahil sa sobrang dugo, siguradong re-reviewin nila ang foul kalat ang dugo sa uniforme niya. Size advantage, kick out, Femminga, nakashoot na ng ilang 3. Ganda ng ball fake, pero kinolar siya ni McGee. Wala sigurong intention, pero flagrant yan. Sa taas ng balikat, walang tinamaan kundi hangin. Makakarinig pa siya ng kantiyaw. Tingnan mo tong pasa kay Gacy. Uy, ingat. Ingat Portis. Hindi maganda ang tawag pero nakita mong lumipad ang headband habang nasa ere siya at malapit ng i-dunk. Pero mas marahas pa ang mga cheap shots. Tingnan mo, pinila talaga ni Derek Fisher si Luis Scola para parusahan. Ngayong gabi, siya at si Brook. Grabe, saktong sa pool ni Fisher sa mukha ni Scola. Kitang-kita mo. Hinintay niya talaga. Grabe, may mensahe talaga yung suntok na yon. 15 puntos mula sa turnovers ng Bucks. Wala si Zenia Silva. At tingnan mo tong play ngayon. Kailangan mong bumalik agad. Numbers ulit at si Mike Dunleavy. Splash! Alam mong darating yon. Counted ang basket. Panoorin si Mike Dunleavy sa baseline kasama si Giannis.
At hindi nagustuhan ni Giannis ang ginawa niya. Dito, lumabas ang kanyang frustration. Hindi pwedeng ganon. Halata ang inis mula sa batang koponan at syempre may nangyari na rin sa play bago nito. Pero ang championship Lakers grabe parang mga siga sa kanto. Biruin mo nilalampaso sila ng Mavs sa 2011 playoffs. Kaya si Andrew Bynum nag-init ang ulo at literal na nanakit. Hindi umatras. Perea, tingnan mo yan. Nako boy, si Bynum yan. Siguradong ma-eject siya at isa yan sa pinaka-Bush League na bagay na nakita ko. Sobrang sama at nasaktan pa si Berea. Dapat nga ikulong siya sa ginawa niya sa ganoong kaliit na player. Pero narito na tayo sa top 10 at ang mga susunod na foul, diretso katatakutan. Isipin mo na lang, galitin mo ang isang higante. Kasi si Brad Miller, sobrang tindi ng foul niya kay Shaq na muntik na siyang mabura sa mundo. Shaq sa loob, slaughter! Oh, ayun na, suntok si Shaq kay Brad Miller. Paalis ka na, boy. Nagkagulo na. Tumalon pa ang mga tao sa bench. Holy mackerel, pumasok pa ang bola pero sobrang lupit ng suntok. Hindi sila mapaghiwalay. Galit na galit si Superman nung gabing yon. Pero sa number 9, nagdulot ng matitinding injury ang mga foul mula sa matinding karibal. Tingnan mo, sobrang lalim ng galit ng Heat at Celtics noong 2011 na pinilipit ni Dwayne Wade ang siko ni Rondo na parang manibela. Tuyan, at hinila pababa si Rondo nanginginig at hawak ang braso. Parang parehong naipit sa play pero kitang-kita ang pagbagsak niya at yung braso niya. Nakakadire. Para bang kahit si Wade hindi na makapaglaro ng maayos pagkatapos nun. Naalala ko yung sulyap ko pabalik, nakita ko yung siko mo. Para bang hindi ko panakita yun sa buong buhay ko. Para bang hindi ko na kayang maglaro ulit kasi hindi ko matake yung nakita ko. Pero ang mas nakakagulat, nakabalik si Rondo at tinapos ang laro. Pucha, anong problema ng taong to? Kita ko na nga baliko na yung siko. Totoo, minsan kakaiba ang foul. Kasi sa number 8, muntik nang ma-paralyze si Jamal Crawford. Sumubok siyang mag-block ng tira pero ang bagsak niya sobrang nakakatakot. Diretso sa lane, biglang bumalik sa kabilang direksyon. 2-on-1 na ipit at foul. Si Crawford bumagsak at tumama ang likod ng ulo sa sahig. Hawak siya agad ng medical team. Kinabahan ang lahat. Oh my goodness, kita mong bumaligtad siya sa ere at bumagsak sa ulo. Napatigil ang laro habang inaalagaan siya. Kita ang pag-aalala sa mukha ng lahat ng players at coaches. Yun yung tipong sandali na mapapaisip ka kung gusto mo pa bang mag-basketball. Pero sa number 7, binura ni Kareem Abdul-Jabbar ang isang player bago pa makapagsimula ang karera niya. Si Kent Benson, ang number 1 pick ng 1977 draft. Sa unang 2 minuto pa lang niya sa NBA, naglaro siya ng marumi hanggang nagsimula ng magsuntok si Kareem. Nabalian pa nga ng kamay si Kareem para lang padapain si Benson. Pero hindi lang siya ang nanuntok para mang-foul. Balikan ang 1987 Eastern Conference Finals kung saan binugbog ni Dennis Rodman at Bill Laimbeer si Larry Bird parang mga wrestler. Shot clock winding down at ayan, nagkagulo! Si Bird at Laimbeer nagkasuntukan. Balik kay Rodman at ayon, pinatumba lang nila si Bird parang tag team move! At hindi magandang takedown yon. Literal na pananakit. 2 laro lang ang lumipas pero nakabawi ang Celtics ng todo si Robert Parrish sa pamamagitan ng isang 3-piece combo. Katulad lang ni Parrish na hindi pumasok ang tira pero binagsak niya si Laimbeer gamit ang isang malakas na right forearm. Sabi nga nila, oras lang ang hinihintay para may gumawa ng ganito. At pinabayaan lang siya ng mga referee kasi hindi man lang siya na-eject. Pero si Bird hanggang ngayon iniisip pa rin ang rivalry niya kay Laimbeer. Madumi siyang player. Kailangan niyang gawin yung kailangan niya. Naiintindihan ko yon. Pero alam mo si Ricky Mahorn, tatamaan ka niya at lahat pero tatamaan ka niya ng patas. Hindi niya susubukan na wasakin ka. Si Bill, susubukan kanyang saktan. At isa siya sa mga taong
Kapag tumira ka ng jumper, isasalpak niya ang paa niya sa ilalim ng ankle mo para mabaliko ka. Kung papanoorin mo yung mga luma naming laro, lagi na lang nai-injure ang ankle ni Parrish laban sa Pistons. Isang beses, tumira ako ng jumper at ginawa ni Limebeer sa akin yon. Tumapak ako sa paa niya, pero mataas kaya hindi ko na-twist yung ankle ko. Hindi ko alam, mga isang quarter o dalawa matapos yon, siya naman ang tumira ng jumper. Isinalpak ko yung paa ko. Hindi na niya ulit ginawa yon kahit kailan. Talaga? Oo. May mga nang permanenteng damage ang tuhod. Kasi si Russell Westbrook, hindi pa nakakaliban ng kahit isang laro sa loob ng 5 taon. Pero sa Game 2 ng 2013 playoffs, kalmado lang siyang nag-timeout nang biglang dumiretso si Patrick Beverley na parang torpedo. Tumakbo sa rim para kunin ang bola at si Westbrook naglalakad palayo at hirap Brook habang tumutunog ang pito. Nagkainitan na naman sila. Si Beverley, PE, alaban pa rin. Binigay niya lahat ng mga kakaya niya pero tinawagan siya ng personal foul. Si Westbrook naman parang hari na nagsisigaw ng saya habang bumalik si Beverley sa bench. Kumulo ang tension ng dalawang CMBJ noong 2018, lalo pang umiinit ang trash talk. Tumalon ulit si Beverley sa tuhod ni Westbrook. Westbrook sinubukang ituloy ang laro at nakakuha ng foul mula kay Beverley. Dalawa sa pinaka-fiery na players sa liga, taon ng tension at maduduming foul. At sa kung anong paraan na sumbinoon, naging teammates pa sila sa Lakers, parang walang nangyari. Paano mo ilalarawan ang relasyon niyo ni Russ mula noong dumating ka sa LA hanggang ngayon? Yan ang kaibigan ko, panghabang buhay. Parang sa hood, ayaw mo yung vibe sa isang team, sabi ni Russ. Sige, alis na ako. Sagot ko, di kita iiwan mag-isa? Maraming dinner kaming magkasama, para na kaming magkapatid. Tuwing game day, siya lagi ang unang bumabati sa akin. Basketball, ang lupit talaga. At sa number 4, kailangan nating pag-usapan ang foul na naging iconic. Sa Game 3 ng 1984 NBA Finals, parang nilalaro lang ng Lakers ang Celtics, hindi na nakatiis ang Boston. Pagkatapos ng meeting, lahat kami, tama na, kailangan na nating mag-foul, sobra na to. Tinignan ko si Kevin at sabi ko, bakit hindi ka mag-foul ng matindi kahit minsan? Handa silang magpadugo kung kailangan. Kaya nung umatake si Kurt Rambis sa fast break, napundi si Kevin McHale. At panoorin natin ito, si Cooper at ang Celtics, at ngayon, nagsilabasan na mula sa bench. Habang tinutulungan ni Larry Bird si Kurt Rambis na makatayo. Binangga siya ng 2 Celtics at bumagsak ng malakas. Lumampas na sa linya ang big man pero hindi pa rin siya tinawagan ng technical at doon nagbago ang lahat. Doon kami talagang na-hype, na-motivate, hindi dahil sa hard foul kay Rambis kundi dahil hindi si Larry ang gumawa nun, kundi si Kevin at para bukong sa akin, mas lalo kaming na-excite. Oh, Kevin! Yun ang paborito kong play niya. Ginawa ni Kevin ang buong karera niya sa play na yon. Laban ba yon sa character niya? Oo, sobra! Hindi siya ganun. Pero nung series na yon, naging matindi ang Celtics, nayanig ang Lakers sa pagdating ng Game 7, kampeon ng Boston. Yung nakakatakot na foul na yon ang pumasok sa kasaysayan ng NBA. Pero ngayon, nasa top 3 na tayo at pag-uusapan natin ang isang player na sobrang delikado, napilitan ng NBA na baguhin ang mga patakaran. Si Zaza Pachulia, puno ng maduduming foul ang highlight reel niya. Pachulia bumagsak, Meredith nandyan din at ayan may girian na sila, binanatan na si Zaza. Terorista talaga sa liga, pati si Westbrook parang pinitik niya lang. Noong 2017, gusto ni Zaza na magmukhang tough guy ng NBA. May foul na ibibigay pa at ayan, binangga ni Zaza si Westbrook at tumayo sa ibabaw niya. Siguradong re-reviewin ito. 2 beses siyang nanakit kay Westbrook kaya pinayuhan siya ni Russ na mag-ingat. Hindi ko alam kung bakit tinamaan niya ako pero sorry, babalikan ko siya diretso. At totoo si Russ kasi nung nagkaharap sila ulit, siya naman ang bumanat ng todo. Westbrook, napakalakas ng foul kay Zaza Pachulia. Binanatan niya ng sarili niyang gamot si Zaza. Pero tuloy lang si Zaza sa mga kalokohan niya hanggang napilitan na ang NBA na gumawa ng pagbabago.
Noong Game 1 ng 2017 playoffs o lamang ang Spurs ng 20 kontra Warriors nang bumagsak si Kawhi Leonard mula sa jump shot at natapos ang season niya. Leonard, tumira mula corner at bumagsak ulit. Hawak niya ang kanyang paa sa harap ng Spurs bench. Wasak ang playoffs ng Spurs kasama ng kanyang ankle. Dahil sa sobrang delikadong foul na iyon, iniba ng NBA ang rules. Kapag na-invade mo ang landing space ng shooter, automatic foul na dahil sa isang tao lang. Pero sa number 2, pag-usapan natin ang mga foul na muntik ng pumatay kay Michael Jordan. Buong bad boy Pistons ang J-Kit. Umawa ng depensang tinawag nilang Jordan Rules kasi hindi nila kayang bantayan si MJ ng maayos, kaya sinaktan na lang nila. Simple lang ang rules. Kaliwang side, itulak pa kaliwa. Kanan pa kaliwa pa rin, gitna pa kaliwa pa rin. At kapag nakapunta na siya sa kaliwa, trap na. Kung makalusot pa rin siya at makalapit sa ring, ibagsak siya sa sahig. Totoo si Rodman kasi bawat pagkakataon binubugbog nila si Jordan. Tumakbo si Jordan, layup. At ayun, binagsak ng todo. Down the lane, hard to the basket, bagsak. Alam nila kung paano siya saktan. Kailangan talagang magpalakas ni MJ para makabawi. At noong 1991, siya naman ang namigay ng sakit para tuluyang talunin ang Pistons. Pero hanggang ngayon, may galit pa rin si Jordan sa Detroit. Gusto ko silang masaktan. Oo, galit ako. Hanggang ngayon, dala ko pa rin. Ginawa nilang personal. Pisikal nilang sinaktan kami. Nung nilaro namin ang Pistons sa series na, yon, para kaming nag-arm-to-arm combat. Pero hindi kami umatras. Lumalaban kami. Kapag ganyang kabagsik ang mga foul, hinding-hindi mawawala ang galit. Pero ang pinaka nakakatakot na foul sa lahat, ang siyang nagwakas sa era ng isang alamat. Noong 2013, pasan ni Kobe ang Lakers papasok ng playoffs. At sa huling laro ng season kontra Warriors, binubugbog niya ang magiging dynasty ng hinaharap. Papasok siya sa playoffs, at ayun, Kobe kay Klay Thompson, gumanti pa kay Meta, nasa full Mamba mode siya. Pero masyado nang mabigat ang pasan niya, nahack siya at napabagsak at hirap na hirap tumayo. Baseline drive, pero parang bumangga siya sa pader ni Festus Ezeli at hawak-hawak niya ang kaliwang tuhod niya. Sana banggaan lang ito ng tuhod, pero sa paraan ng pagkakahawak niya at pagkakahiga niya, parang hindi lang basta banggaan ito. Tinindigan niya pa yon pero simula lang pala yon. Ilang minuto pa nakapikit na siya sa sakit. Ayun, hirap siyang maglakad. Kobe nasaktan. Hindi ko alam kung makakabalik pa siya. Parang guguho na si Kobe. Pero may kung anong nagkiklik sa loob niya. Kobe papasok sa rim at nakashoot pa, 93. Kobe behind the back, spin, tira, pasok. Natagpuan niya ang huling lakas niya. Pero ilang play lang ang lumipas, isang foul ang tuluyang bumago sa lahat. Ryan, umatake ulit. Bumagsak, hirap na hirap. At nanatili muna siya sa sahig. Punit ang Achilles ni Kobe. Pero nilabanan niya ang pinakamasakit na foul ng buhay niya para sa pinaka-inspiring na free throws sa kasaysayan ng NBA. Kailangan nila si Kobe sa free throw line. Pasok ang una. Hindi siya umatras, hindi siya nagpahinga, hindi siya sumuko. Pasok ang pangalawa, handang i-foul siya para maipalabas ng game. Pero kahit sa pinakamasakit na sandali ng karera niya, nilakad niya iyon. Parang tunay na alamat. Even through the most painful foul of his life, Kobe walked through that thing like a G. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang video, huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mga bagong videos. God bless sa lahat.